Dear Captain Kokak, ako po si Lino, Tubong Tuklong Cavite. Isinulat ko po ito para ibahagi ang kakaibang karanasan ko noong ako'y nasa ikalimang baitang pa lamang sa lumang eskwelahan namin noong ako ay bata pa. Sa likod ng paaralan ay may isang punong mangga. Sobrang laki nito at laging hitik sa bunga tuwing tag-init. Pero mahigpit ang bilin ng mga guro na wag daw kaming lalapit doon. Hindi namin malaman kung bakit. Pero ayon sa kwento ni Mang Isko, ang tagalinis ng eskwelahan, may batang babae raw na nahulog at namatay sa punong yon. Mga 5 taon na ang nakararaan. Simula raw noon ay nagpaparamdam na raw yon. Pero syempre, bata pa ako noon. At matapang pa kunyari. Kaya isang hapon ng Mayo, habang tanghali ang tapat at wala ang mga guro, sumama ako kina Rohel at Marco para manguha ng mangga. Habang ako ang nasa itaas ng puno at namimitas ng mga bunga, biglang bumigat ang paligid. Biglang tumahimik. Parang nawala ang hangin. Pagtingin ko sa kabila ng sanga, may batang babae, duguan ng ulo, nakauniforme at nakatingin sa akin. Hindi siya gumagalaw, ngunit naririnig ko sa isip ko ang sinasabi niya. "Ibalik niyo yung mangga. Akin kasi yan eh." Hindi ko na maalala kung paano ko nakababa ng puno. Nanginginig kaming 3 sa takot. Mula noon, lagi na akong nilalagnat tuwing sasapit ang summer. Minsan ay nananaginip pa rin ako ng manggang may dugo. Sa kasalukuyan, tuwing nadaraanan ko yun, hindi ko na kayang tumingin sa puno. Natatakot pa rin kasi ako, kahit matanda na ako. Dear Captain Kokak, ako po si Marites. Taga-Tuklong pa rin po hanggang ngayon. Noong 1993, may matandang babae rito na kilala bilang si Aling Lagring. Laging may kasamang itim na askal na halos hindi umiimik. Tahimik din si Aling Lagring pero kilabot siya ng mga batang pasaway. Kasi raw, kapag niloko siya ng isang bata, kinabukasan ay nilalagnat yun. At parang nasasaniban. Minsan, ang asawa kong si Romy ay naghatid ng taho sa may waiting shed. Sa kanyang pagbabalik, maputla na ang mukha niya. Nakita raw kasi niya si Aling Lagring na umiikot sa ilalim ng punong mangga. May hawak daw na kandila at binubulungan ng aso. Ang mas nakakatindig balahibo, hindi naglalakad ang aso. Lumulutang lang. Kinabukasan, tumigil sa pagtahol ang lahat ng aso sa aming lugar. At pagkalipas ng ilang linggo, si Aling Lagring ay hindi na nakita pa. Sabi ng mga matatanda, kinuha na raw siya ng mga kasama niya. Hanggang ngayon, kahit bakante na ang bahay niya, may naririnig pa ring tumatahol tuwing hating gabi. Magandang araw po, Captain Kokak. Ako po si Ernie, dating janitor sa Tuklong Elementary School. Noong 1995, inatasan akong linisin ng isang lumang kubo sa gilid ng eskwelahan. Guguho na kasi yun, kaya kailangan ng tibagin. Habang nililinis ko ang paligid, napansin kong may nakasara at kinakalawang na trapdoor sa sahig mismo ng kubo. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko yon. Amoy kalawang, alikabok, at parang may something pa. Sa loob ay may mga kahon. Binuksan ko isa-isa. May mga gamit ng sundalo, lumang litrato ng mga Hapones, at isang bungong buto. Sa sobrang takot ko,
Isinara ko yun agad at tinawag si Kapitan Romano. Ngunit pagdating ng mga tanod, wala na ang mga kahon. Wala na ang bungo. Para bang hindi ko nakita ang nakita ko. Simula noon, palagi akong nakakaramdam ng bigat sa dibdib. At tuwing gabi, may yabag ng bota na parang nagmamarcha sa loob ng eskwelahan. Hindi na itinayong muli ang kubo pagkatapos tibagin. Sa ngayon, ay talahiban na lang ang bahaging iyon ng eskwelahan kung saan dating nakatirik ang kubo na nagparanas sa akin ng kakaibang takot. Dear Captain Kokak, ako po si Vicky. Lumaki sa Tuklong. Gusto ko lang pong ikwento ang kwento ni Mang Celso, ang matandang tagapagtabas ng damo sa palengke. Laging tahimik si Mang Celso, pero napansin namin na palagi siyang nakatambay tuwing Huwebes sa ilalim ng punong mangga sa tapat ng simbahan. Nakikipag-usap siya pero wala namang kausap. Nung unay iniisip naming nasisiraan na siya ng bait. Pero nang dumating ang isang matandang babae mula sa Maynila, nalaman naming may dating kasintahan pala to noong panahon ng gyera. Naghihintayan daw sila tuwing Huwebes sa punong yon. Ngunit nang dumating ang gyera, nawala ang babae at akala niya'y patay na. Ngunit kay Mang Celso, buhay pa rin ito kahit bilang alaala na lang. Kahit na hindi na bumalik ang babae, hindi siya nagbago. Hanggang sa isang Huwebes, buwan ng Hulyo, natagpo ang patay si Mang Celso sa ilalim ng punong mangga. May hawak na lumang larawan ng babae. Dear Captain Kokak, ako po si Dodong, dating helper sa isang bahay sa dulo ng Tuklong. Noong 1999, may lumipat na bagong pamilya sa lumang bahay ni Aling Nena. Gusto nilang iparenovate ang bahay, kaya pinaalis nila ang lumang kahoy na hagdan. Habang sinisira ang ilalim ng hagdan, may naamoy silang mabaho. Doon nila nakita ang buto ng tao at isang pirasong suot na bracelet. Agad silang nagsumbong sa barangay. Sabi ng ilang matatanda, may nawawalang kasambahay si Aling Nena noon, si Isay, na bigla na lang hindi na muling nakita. Walang imbestigasyon, tahimik ang lahat. Nang ilibing ang buto, doon lang nawala ang mga nakakatakot na tunog, kalabog sa hagdan, hikbi sa gabi, at malamig na hangin tuwing alas 12. Ngayon ay sariwa na ang pintura ng bahay. Maaliwalas na. Pero wala na ulit tumira roon. Natatakot pa rin ang mga tao. Kahit alam nilang baka hustisya lang ang hinihingi ng kaluluwa.